bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret File with Jello. Pinerahan ko ang mga magulang ko para sa boyfriend ko. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Itago nyo na lang ako sa pangalang Minel. At ito, ang aking secret file. Ang una kong sasabihin sa sulat na ito ay nagkasala ako. Oo, may malaking kasalanan ako sa mga magulang ko. Kinailangan kong magsinungaling sa kanila. Naging desperada ako alang-alang sa boyfriend ko. At bago ako mahusgahan ng iba, sana ay maintindihan din ng mga nakakarinig nito ang anumang pinanggalingan ko kung bakit ko yun nagawa. Nagsimula ang lahat sa isang biro, DJ Rocky at DJ Jello. Itago natin ang jowa ko sa pangalang Greg. Kilala si Greg bilang estudyante na palaging madumi ang sapatos. Ang katwiran niya, may sentimental value daw yun. Dahil yun ang huling sapatos na binili ng nanay niyang OFW bago raw ito pumanaw abroad. Kaya ayaw niyang palitan. Tinutokso siya ng mga blockmate namin sa college. Guilty ako. Guilty ako kasi minsan ko rin siyang tinukso. Pero noong nalaman ko ang totoo sa kung bakit ayaw niyang palitan ang shoes niya, nakonsensya ako. Minsan, nakapagbiro ako sa harap ng buong block namin. Sabi ko, actually guys, pogi si Greg sa shoes niya. Pero kapag yumaman ako, Greg, ililibre kita ng bagong shoes para lalo kang gumwapo. Pagkatapos noon, ay nagtilian lahat ng mga kaklase namin. Sa totoo lang, DJ Rocky at DJ Jello, ang intensyon ko lang sa pagkakataong yun ay pag-aani ng bigat na nararamdaman ni Greg. Kumbaga, i-cheer up siya na okay lang yung shoes niya na yun. Pero dahil sa biro kong yun, lalo siyang napalapit sa akin. Mas naging open siya sa akin na makipagkaibigan. Ako naman, sa hindi sinasadyang paraan, naging close sa kanya. Sa totoo lang, may itsura naman talaga si Greg. Gwapo talaga siya. Sapatos lang niya ang naiiba. DJ Rocky at DJ Jello, mula noong maging close kaming magkaibigan,
Naging tampulan kaming dalawa ng mga tuksuhan. Minsan, napipilitan kaming sakyan ang mga kaklase namin dahil totoong napapakilig kami sa mga tuksuhan nila sa amin. Nade-develop na rin kasi talaga yung feelings ko para kay Greg. Ayoko lang talagang gawing obvious kasi, hello, baka mauwi lang sa wala ang lahat. Pero meron nang namumuo talaga. Meron na. Hanggang sa isang araw, bago matapos ang first semester, nagtapat si Greg ng feelings niya sa akin. Sabi niya sa akin, Nell, I love you. Kahit mahirap lang ako, gagawin ko lahat. Mapasaya ka lang. Mamahalin kita ng buo. Honestly, wala akong dahilan para i-reject si Greg. Kaya sinagot ko siya ng oo. Walang judgment sa katayuan ng buhay ni Greg. Basta, nagbase lang ako sa ugali at karakter niya. I said yes. This was in February of 2023. Habang tumatagal ang relasyon namin ni Greg, mas lalo kong nakikita kung paano nagsastruggle ang pamilya niya. Tatay na lang niya ang kumakayod since wala na yung nanay niya. Ilang taon na ang lumipas nung namatay ito. Mula noon, mas sumubsob sa paghahanap buhay ang tatay ni Greg. Nagtitinda ng street food gaya ng fishball, kikiam at siomai. May pwesto siya sa labas lang ng eskwelahan namin. Pero aminado si Greg na hindi sumasapat ang kita ng tatay niya para sa mga pangangailangan niya sa eskwela at maging sa pang-araw-araw. Kaya naman ang ginagawa ko, tinutulungan ko si Greg mula sa mismong allowance ko. Hindi ko binibigyan ng pera ha, pero binibilhan ko siya ng pandagdag na pagkain. Although hindi naman siya humihingi. Hindi rin naman niya ako tinatanggihan dahil alam niyang kailangan niya. Sapat naman na sa akin yun eh. Sapat na sa akin yung ma-appreciate niya ako. Yung thank you niya sa akin. Mahal ko naman siya eh. And I want him to succeed in life. Kaso, darating at darating pala talaga sa relasyon ninyo yung parte na susubukan ni Lord kung hanggang saan ang kaya mong ibigay o isakripisyo. Lalo na noong naaksidente si Greg. Oo, DJ Rocky at DJ Jello, naaksidente si Greg. At hindi ko alam kung paano ko siya tutulungan dahil sa nangyari. Hanggang sa nag-isip ako at naisip ko na lunukin ang pride ko at humingi ng tulong sa parents ko. At hindi ko ina-expect ang reaksyon nila sa mga sinabi ko. Kabadong-kabado ako noon. Hanggang sa tuluyan na nila akong pinahiram ng pera. Yung konsensya ko, hindi ako pinapatulog. First time ko kasing gawin yun. Yung magsinungaling ng ganun katindi. Pero ano bang magagawa ko, DJ Rocky at DJ Jello?
desperado na ako na matulungan si Greg. 50,000 pesos. 50,000. Yun ang ipinahiram sa akin ng parents ko. At yun ay buong-buong ibinigay ko sa tatay ni Greg. Nung una, ayaw tanggapin ni Tito ang perang iniaabot ko. Pero, kalaunan ay nakumbinsi ko siya. Ang sabi ko, Tito, isave muna natin ang buhay ni Greg. Siguraduhin muna natin na okay siya. Ako na pong bahala sa pera. Huwag na muna po kayong mag-alala. Pagkatapos kong sabihin yon, paulit-ulit niyang sinabing nakakahiya. Nakakahiya. Pero tuwing tinitingnan namin ang kalagayan ni Greg, wala naman kaming magawa. Lalong-lalo na si Tito. Wala siyang magagawa kundi tanggapin ang tulong na bigay ko. Doon siya lalong nakumbinsi na unahin ang kailangan. Ako naman sa sarili ko, naisip ko na tsaka ako na poproblemahin kung ano man yung pagsisinungaling na ginawa ko sa mga magulang ko, basta bahala na. DJ Rocky at DJ Jello, naoperahan si Greg. Nabayaran namin ang bill ng doktor at sa ospital. Thankful si Greg. Pero medyo nahihiya. Sabi niya sa akin, Nel, babawi ako sa'yo balang araw. Utang ko sa'yo ang buhay ko. Sagot ko naman sa kanya, Greg, ang importante ngayon, gumaling ka ng husto at sigurado tayo na hindi ka mapapano. Ilang buwan din ang lumipas bago tuluyang nakarecover si Greg, DJ Rocky at DJ Jello. Pero yun lang. Nadiskubre nila mama at papa na nagsinungaling ako. Inexplain ko na hindi ko inilagay sa investment yung hiniram kong 50,000 pesos. Inamin ko ang totoo. Inamin ko ang totoo. Wala na rin akong choice. Nang hihingi sila sa akin ng proof, wala akong maibigay. Hanggang sa nakita nila ang resibo nang nabayaran ko sa ospital. Nagsabi ako ng totoo. Pero ang kapalit nito ay ang pagkasira ng tiwala ng mga magulang ko. Nagalit sila sa akin. Matagal akong umalis ng bahay. Nakitira sa ibang kamag-anak. Naintindihan ko naman na mali yung ginawa ko. Nangako naman ako sa magulang ko na unti-unti kong babayaran yung utang ko pag nakapagtapos na ako ng pag-aaral. Uunti-untiin namin ni Greg. Ang masakit lang dito, DJ Rocky at DJ Jello, marami silang panlalait na binitawan tungkol kay Greg.
At syempre, hindi yun alam ni Greg. Sinarili ko lang. Dahil ayokong masaktan ng boyfriend ko. Mahal ko siya eh. At naaawa ko sa kalagayan niya. Hanggang sa humupa ang tensyon sa pagitan namin ng mga magulang ko. Yung pag-alis ko sa bahay namin. Siguro, paraan ko na rin yun para mag-reflect sa mga naging aksyon ko. And at the end of the day, mahal ko rin naman ang mga magulang ko. At mga magulang ko sila. Kaya naman umuwi ako sa bahay namin. Malaki ang tampo sa akin ng mga magulang ko, especially ni Mama. Nung humingi ako ng tawad kay Papa, napatawad niya ako. Sinabi niya sa akin na kakausapin din niya si Mama. At hindi ko makakalimutan ang conversation namin ng tatay ko. Sabi niya sa akin, "Ang bata mo pa, anak, pero ganito ka na magmahal. Sana huwag mong kalilimutan na magtira ng pagmamahal para sa sarili mo, ha? Hanggat kaya kong suportahan ka, hindi naman kita bibitawan. Pero unahin mo muna ang sarili mong mga pangarap. Mahal na mahal ka namin. At lahat gagawin namin para sa kinabukasan mo. Para sa magandang future mo." Naiyak na ako nun. Nang bigla pa akong yakapin ng mahigpit ni Papa. Eventually, napatawad din ako ni Mama. And before graduation day namin ni Greg, nagkausap kami ni Mama. Doon ko sinabi sa kanya na nagsisisi ako. It's just that kumapit lang talaga ako sa patalim. Sa pagsisinungaling. At ang pangako ko na hindi na ako maglilihim. Na magiging totoo na ako. DJ Rocky and DJ Jello sa ngayon, engaged na kami ni Greg. May bago na rin siyang sapatos. Na-convince ko siyang bumili ng bago at i-preserve na lang yung lumang shoes na suot-suot niya parati noon. Mamamanhikan within this year si Greg sa family namin. At inihahanda ko na rin ang parents ko. Lalo na tungkol sa plano namin ni Greg na magpakasal. Siguro kung may aral man akong maibabahagi tungkol sa naging experience ko, yun ay ang mas maging open at tapat. Na basta may malinis kang intensyon sa gusto mong gawin, hindi mo kailangang pagtakpan ang sarili mo. Napatunayan ko yun sa pagmamahal ko kay Greg. Para kay Mama at Papa, sorry rin po talaga. I know nag-usap na tayo, pero publicly, I just wanna say sorry. Sisikapin ko na hindi na uli masira ang tiwala ninyo. Hindi namin sisirain ni Greg ang tiwala nyo sa amin. And I just hope na matanggap nyo na ng buong buo ang pinipili kong mahalin habang buhay. Si Greg. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky at DJ Jello. More power sa inyong programa. Muli, ako si Minel. At ito, ang aking secret file.